Okay, love reading muna tayo, guys. So, itong reading na to, hindi siya magre-resonate sa lahat, okay? So, kung tumutugma sa iyo, maaaring para sa iyo. Kung hindi, let it go. Maraming salamat sa inyong support. Kung matagal na po kayong taga-subaybay sa aking FB or YouTube. Kung bago po kayo, don't forget to like, follow, or subscribe. Patap na rin yung bell icon. Shoutout sa ating mga YouTube channel members, sa ating mga FB page subscribers. Thank you so much for all your support. At shoutout sa nagregalo sa akin ng tarot deck. Wow. Mas pinili niya kasi hindi na lang i-mention yung name niya. Thank you so much sa iyo. Sobrang na-appreciate ko yung gift mo. And God bless, no? Okay, dito sa merong air sign energies. So, Gemini or Libra. Oh, ayan. Either ikaw yan, sign mo yan, or sign nung person mo. Okay, so nakikita ko dito is someone na parang may silence, no? Hindi ko alam kung nagkalamigan lately, bigla na lang, hindi ko alam kung bigla na lang nawalan kayo ng communication, or yun nga, parang may nanlamig. Someone na parang hindi na siya masyadong nagsasalita, oo. Silent treatment yung nakikita ko eh. At saka parang kawalan ng interest. Okay. So, ang nakikita ko dito, in the past, pwedeng recent past, parang bigla na lang may nanlamig. Bigla na lang parang naging cold or detached sa inyong dalawa. So, bahala na kayo mag-identify if yung name-mention kong energy is your energy or yung energy ng person mo. No? Since hindi naman personal reading to, bahala na po kayo mag-relate. Pero kung talagang hindi kayo makarelate, baka talagang hindi sa inyo. At nakikita ko dito sa present, parang merong bago. May bagong pumasok na energy. Pwedeng siya yan. Basta kung sino man tong bigla na lang naging disconnected or nanlamig, pwedeng siya yung nakahanap ng bago. Kasi dito sa present may wants eh. Pwedeng may bagong interest ito. Pwedeng may bago siyang may bago na tong pinagkakabisihan or may bagong person na naa-attract siya doon. Merong bagong inspiration, yes. Merong siyang nahanap na bagong inspiration. Kaya lang ang pinaka-problem dito, pwedeng hindi pa hindi pa tapos yung connection nyo, pero parang yun na nga, nakakita siya ng bagong inspiration. Oo, nakikita ko parang nagsisimula na sila man yan o ikaw hindi ko alam eh. Basta nagsisimula na ito, sabi ko nga Ace of Wands eh. Nakahanap na nga ng bagong inspiration. So pwedeng nagsimula na yung connection nila. Kaya nga may cold treatment. Oo. Ano pa? Pero
Pwedeng may Gemini, Libra. Okay. Parang nakikita ko, kaya siguro kino-cold treatment nito. Di ko lang alam kung ikaw yung kasi nga siguro baka feeling guilty or syempre alam niya na meron siyang ginagawa, nakahanap siya ng bago. Pero hindi niya siguro kasi masabi. Oo. Hindi magawang sabihin agad. Siyempre, hindi ganun kadali. Yung gulo yun away yun Pero siyempre, yung isa, pwedeng may idea na yun, lalo na kung nanlamig, biglang nagbago, di ba? Siyempre, obvious naman, mapapansin naman nung isa. O, bakit parang nanlamig na to? Tahimik lang, no? So, very obvious, very obvious. Kaya lang, parang wala pa siyang sinasabi about breakup or yung mga ganyan-ganyan, no? Just because someone here is avoiding conflict, no? Mina-avoid yung away, yung gulo. Or someone na ina-avoid niya na ewan ko, instead na maging nadiretsahin na lang, bakit hindi? No? Pero merong conflict na Meron ng conflict dito sa sa connection ninyo kasi meron kang 5 of Wands diyan. Walang Importante dito communication with the dapat nga magderechahan na, magprangkahan na with the Queen of Swords. Okay. So, yun naman pala. Parang tanggap na rin naman pala nung isa. Oo. Masaklap lang kasi. Siyempre, masakit naman yung ginawa nun. Na during your relationship, nakahanap ng iba. And then, yun. Kaya nga yun yung naging reason bakit biglang nagkaroon ng panlalamig dito. Okay. Okay, so meron ding Scorpio energy, may Sagittarius energy, so bahala na kayo. Lahat na lang makita ko sign dito, banggitin ko, may Aquarius energy. Okay, Gemini, Libra, Leo, Scorpio, Sagittarius, tsaka Aquarius. Okay, so nakikita ko dito, the best thing is to do is na lang, mag-move on, no, accept things as they are, kasi yan naman na talaga yung nangyayari, yan naman na yung reality dito sa connection ninyo. Parang na lang yung mag-move on na lang. Kasi nakikita ko may energy dito ng person na na kahit na anong gawin ng isa, hindi siya sapat para dun sa person na yun. Ibig sabihin, hindi siya na-appreciate. Kaya nga siguro nakahanap ng kapalit. Kaya nakahanap ng ibang bagong inspiration yung person na yan. Kasi nga, in the first place, pwedeng hindi naman talaga siya ganun ka-happy or ka-kontento. Kaya nga siya nakahanap ng ibang kapalit. Okay? So, the best is, yun na lang. Siguro, magkaroon na lang ng usapan.
And mag-part na lang ng way. So, nakikita ko dito is putulin na lang with the Queen of Swords Kumbaga, maging honest na lang sa isa't isa. O putulin na lang itong connection na to kung talagang dapat nang putulin. Kasi nga, may na rin may lamat na rin, and yun na nga, hindi rin naman nakukontento tong isang person na to. So, pang saysay na i-continue nyo yung connection, wala na rin talaga kasi nakahanap na rin ng bago, no? Which is unfair para doon sa isa. Oo. So, siguro it's na lang, acceptance na mag-move forward na lang, mag-move on na lang. Oo, naku. Diyos ko. Na nga, meron pang immature dito, immaturity. May pagka-immature. Lakas talaga ng energy ng Gemini. Oo nga, meron, oo. Yung isa talaga dito pinagpalit. Nakahanap ng bago. Kaya lang kasi, sa kabila nung nangyari na yon, parang yung isa dito, parang, ewan kasi Libra, kasi may Libre. May energy ng Libra, may energy ng Gemini. Pwedeng si Libra, siya yung nahirapan. Oo, no? Meron parang ako energy na napipick up na nahihirapan maka-move on. Oo, with the six of swords and 2 of swords. Parang nahihirapang mag-move on. Pero yun yung mukhang dapat gawin with the 5 of cups Oh, tsaka parang hirap to. Parang ang daming emotional baggage na dala. Oo. Tsaka parang merong something na hindi nabigyan ng closure. Oo. Parang may unfinished business. Kulang ng closure dito. Kaya lang kasi ganyan na yung nangyari. So, nakikita ko parang na-force yung isa, na-force na lang siya kahit masakit para sa kanya, kahit hindi pa siya ready. No? Actually, this is a difficult process para dun sa isa. Kaya lang no choice No choice but to move away, lumayo na lang or mag-move on na lang, parang ganun. Or to accept the harsh truth na ito na nga talaga kasing nangyari dito sa connection ninyo. Kasi nakahanap ng nakahanap na ng iba. Oo, wala. Ang nakikita ko dito is wala talaga ako nakikitang magandang pagbabago with the Wheel of Fortune in reverse. Kaya kung halimbawa, kung ikaw to na umaasa ka pa rin, kasi nakikita ko meron ditong someone na bukas pa rin yung puso niya kahit sinaktan siya nung person na yun. So, hindi ko alam po sino sa inyong dalawa. No? Ganun katindi yung chance or pagmamahal na binigay nitong person na to. Kaya lang alam mo kung ikaw yun limbawa ikaw yun. Kaya nga siguro hindi pa yun makamove on. Kasi parang somehow alam niya kahit nagkasala tong person na to, parang
parang hindi pa niya totally tinapos or inend yung connection. Kumbaga parang willing, bukas pa rin yung puso niya na if ever ma-realize nitong person na to, tatanggapin niya pa rin. Kaya lang alam mo, kung ikaw yun yung willing, nakikita ko wala talaga. Walang magandang change walang magandang change na mangyayari from this person. Kasi nakikita ko, this person is immature. Hindi siya nakontento. Hindi siya makontento. So, in short, siya talaga yung may problem dito kung siya yun Okay? Nakikita ko, you have no control of this situation with the Wheel of Fortune in reverse. Wala kang magagawa dito. This is inevitable. Inevitable na ending. Ending na talaga yung nakita ko Oo. Oo. Kaya lang meron ditong someone na parang nahihirapan siyang tanggapin yun. Nahihirapan siyang tanggapin yung ending. Yes, someone who is still holding on, and sabi ko nga parang kahit nasaktan siya, kahit ginawa sa kanya yun, parang open pa rin yung puso niya. Kahit na binitray siya, pinagpalit siya, ganun. Parang ganun kamartir yung energy na napipick up ko dito. Oo, tinago Tinago. Itinago nitong person na to yun. Pero yung isa, parang hindi, alam mo yun, hindi pa siya talaga ready. Hindi, kahit na masakit yung ginawa sa kanya, kaya kahit niloko siya, may itinago sa kanya, ipinagpalit siya. Hindi niya pa rin magawa na maka-move on agad. Hirap. Parang somehow, naghihintay pa rin tong person na to ng closure. Pero because of the Wheel of Fortune na nakikita ko, kung sino man yung umaasa sa inyong dalawa, wala akong nakikitang magandang change. Oo. Okay, this is, kumbaga, this relationship has finally reached yung ending. And nakikita ko dito, this is something na hindi na talaga siya mapipigilan. Whether gusto nung isa or ayaw niya, kahit na gusto pa niya na gusto pa niya ng closure, ganyan, oo. Okay, ending. Ending talaga yung nakikita kong pupuntahan dito. And pwedeng mas mahihirapan yung isa na mag-move forward. Kasi nga, yung isa na yun, siya yung parang yung parang nililive niya pa ring open yung puso niya dun sa isang person despite dun sa ginawa ng person na yun sa kanya. So, sabi ko nga parang medyo may pagkamartir. Oo. May pagkamartir itong isang person na to. Wala. Third party talaga. Mas nakikita ko dito, mas pipiliin yung third party Mas pipiliin talaga yung third party. Kaya parang yung isa dito, parang nananatili lang siyang martir kung sasabihin niya na willing pa rin siyang tanggapin itong person na to despite doon sa panluloko or sikreto na ginawa sa kanya. Sa pangangaliwa nito. Ganun pa rin siya kamahal nung person na isa, kaya parang sabi ko nga parang may pagkamartir. Pero yun na nga nakikita ko.
This is, ang mangyayari talaga dito is ang pipiliin yung third party. Kaya separation pa rin ang pupuntahan netong connection na to. Okay? So, ayan. Hindi ko alam kung nakarelate kayo, pero kung nakarelate kayo, don't forget to leave a comment, palike and share na rin. Babush!